Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating talakayan or pag-uusap. Balitaktakan ngayong umaga ng December 22, 2024. Ito pong yung Kabayan Mondatol at ito po ang ating maliit na YouTube channel. Bago tayo mag-umpisa, babati muna tayo ng maligayang Pasko sa lahat po ng mga Pilipino na inaabot po sa buong mundo ng ating vlog. At syempre lalo na po sa Pilipinas, ayan, nandiyan pa yung aking dalawang kapatid ngayon, si Ditching Baby Datolay sa Hainebesiha. Kasama niya yung aking bayaw, si Big Clay. At nandiyan naman po sa Tugigaraw yung aming bunsong kapatid na si Flora Datol Quinto na ang asawa naman ay ang aking gwapong bayaw na si Raymond Guy Quinto. Quinto family ng Tugigaraw. Well, yung pong aking sumunod sa akin ay si Mila Datol Tucker na nandiyan po sa England. At uuwi yata ngayon sa Pilipinas. Para pauwi yata. Merry Christmas to all of you. At syempre sa pamilya ko dito sa Toronto, sa Greater Toronto, Canada. Well, ano bang pag-uusapan? Naku, mabibigat po. Ayoko namang magtitira kang bumanat ngayong Pasko dahil nga Christmas is love. Sabi nga namin ni Tita Cecil Araneta, nababatiin ko muna ng happy birthday ngayon. Cecil Araneta, happy birthday. Ngayon, December 22. Ayan. At syempre siya po ay ang very gorgeous at very kind na wifey ni Tito Ed Ke. At syempre, happy anniversary rin pala, wedding anniversary ng aking utol, kumpare Ray Portalesa, at si Maring Selly na dyan po nasa Surrey, British Columbia. Sila po may-ari ng Philippine Asia News Today na sinusulatan natin ng column, the tall order na twice a month. Ayan, at mano po, Nanay Loring Portalesa. Sa lahat po ng mga Portalesa na second family ko po. Maligayang Pasko. Ano ba pag-uusapan natin? Siyempre, unang-una yung hinihinging clemency ng mga Pilipino kay Presidente Bongbong Marcos para dito kay Mary Jane Velasco, yung pong ating OFW na convicted ng drug o illegal drug trade sa Indonesia, na ngayon po ay nasa Pilipinas at pinabalik ng Indonesian na government dahil sa pakikipag-usap ng ating gobyerno. Nauna na po yun nung administrasyon ni dating Presidente si Pinoy Aquino na naging dahilan para po itigil yung pagbitay dito kay Mary Jane Velasco noong 2015. Nakonvict siya noong 2010. Nahulihan po ng 2.6 kilo na cocaine o illegal na drug sa Indonesia nung pumunta po siya ron. Yun nga, ay pinabitbit lang pala sa kanya nung kanyang recruiter yung nasabing maleta. Nakakulong na rin po, convicted na rin sa Pilipinas yung dalawang illegal drug recruiter. Yon. So sa Indonesia po nahuli, nakulong, nahatulan ng bitay hanggang i-commute sa life sentence ang hatol kay Mary Jane Velasco. Ngayon, ang hindi po nagtetengang kawali o hindi po nababahal. Actually, talagang very komplikado yung kaso ni Mary Jane as far as Philippine laws are concerned. Maraming batas sa Pilipinas hinggil dito. Saan ba bumabagsak yun? Deportation na nangyari sa kanya
dahil hiningi na nga ng Pilipinas na ibalik siya sa bansa natin, pinagbigyan naman ng presidente, yung bagong presidente ng Indonesia after more than 14 years or almost 15 years na nakakulong sa Indonesian jail itong ating kababayang OFWs. Ha? Kasi po, sabi nga ni Presidente Marcos, matinding hiling yung ginagawa ng mga kababayan, pinangungunahan daw ng Migrante International na laging nakasawsaw sa mga issue hinggil sa OFWs ng Pilipinas. Alam naman po yung Migrante International. Pag-usapan natin yan mamaya bago matapos itong aking tinatalakay niyang si Mary Jane Bill. Sa paningin ko po, sapagkat nakausap ko yung dalawa kaibigan kong abogado na nasa Pilipinas niya pa, nagpa-practice po sila ron. Ayaw nang pabanggit yung pangalan. Tagal namin nag-uusap na isang araw Tinatanong ko, posible ba mabigyan ng clemency? Yung isa, almost pareha silang dalawa. Sabi nila, posibleng wala Ha? Sabi ko, bakit naman? Unang-una, ang clemency, ang presidential pardon of clemency, ay binibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa mga Pilipinong nahatulan o nagkasala at binigyan ng sentensya ng korte ng Pilipinas. Oo nga, kaya nga parang si Erap, ayan, di ba, binigyan ng presidential pardon. Si Robin Padilla, di ba, binigyan ng presidential pardon yung clemency. Dahil hinatulan ng korte ng Pilipinas. Ang explanation sa akin ng mga magigiting kong kaibigang abogado sa Pilipinas, wala naman naging kaso si Mary Jane na sa Pilipinas Sabi wala naman siyang kaso, sa Indonesia siya nakasuhan. Doon siya nahulihan ng marijuana hindi naman marijuana, actually illegal drugs cocaine yata yung nakanasa kanya ron. So doon siya bibitayin sana, kinumute sa life sentence hanggang pinagbigyan ng Indonesian government yung matagal nang ni-request ng Pilipinas na ibalik sa ating bansa itong si Mary Jane Velasco na nangyari na nga. So, paano mabibigyan nga naman ni Presidente Bongbong Marcos ng clemency ang isang Pilipinong walang laging kaso at hindi nahatulan sa Pinas? It makes sense, hindi po ba? Sabi nga natin, oo nga kaya nagpipilit lang na makisawsaw siguro. Hindi naman siguro, tumulong talaga yung Migrante International. At napakaraming mga abogado natin at saka mga sabihin natin politiko sa kaso ni Mary Jane Velasco, ika nga natin hindi naman tulad yan ni Contemplacion na talagang hinatulan doon at nabitay dahil pumatay siya doon ng kakapwa natin Pilipino. Si Flor Contemplacion, movie pa nga yun si Nora Honor yata ang gumanap doon. Ibang kaso itong si Mary Jane Velasco. Unang-una nga, sabi nga natin hanggang sa huli hindi niya inaamin na alam niya yun Hindi siya member ng kahit anong sindikato ng droga. Pero bakit hindi nakialam si Digong Duterte? Ngayon may nagsasabing nagke-credit grabber siya. Paano? Nakawala nga. Rather, ibinalik nga sa Pilipinas itong si Mary Jane Velasco. Through the intercession of Pinoy at saka of course itong ating Pangulong PBBM na may palagay ko napakaganda ng pakikipag-ugnayan niya. Mataas ang trust and confidence ng mga ibang namumuno sa ibang bansa kay Bongbong Marcos. Ibang klaseng presidente ito na tinatawag na bangag, adik. Alang bangag at adik na ganyang katalino, lalo presidente pa.
Karamihan sa sinasabi nilang adik, hindi po tayo judgmental. Pasunog na yung utak. Kapag talagang hindi napipigil sa paggamit ng droga o nakalalason sa isipan. So, kaya nga sabi ni PBBM, ibibigay niya, let the legal expert ng Philippine laws ang humawak ng kaso ni Mary Jane bago yung sinasabing presidential clemency. Simple nga naman kung ating pong susuriin, paano mong bibigyan ng patawad ng isang taong walang kasalanan ginawa sa Pilipinas at hindi nahatulan ng kahit anong korte? Kung gano'n naman pala, sabi ko, pwede nang pauwiin pala yan. Ano ba ang kasunduan kasi ng Indonesia at Pilipinas sa kaso nitong si Mary Jane Velasco? Sabi naman ng mga nagpunta ron, o ng DOJ, DFA, wala naman daw kondisyon ng Indonesian government at pinababahala na lang kay BBM yung kung ano gagawin dito kay Mary Jane. Siguro after New Year na lang mangyayaring pauwiin si Mary Jane Velasco. Tama nga naman tong mga kaibigan ko magagaling na abogado yung isa dapat nagtumakbong senador. Ang nangyari, inipit yata ng COMELEC. Well, bukas po ay December 23, gagawa tayo ng bago nating vlog. Talakay at pag-uusapan po natin, payag ba ang mga Pilipinong maging 3 ang tulpo sa Senado at buhayin muli ang T3? Kasi po, merong programa sa telebisyon, yung magkakapatid na tulpo, T3, nung araw. Si Ben Tulpo, si Rapi Tulpo, at si Erwin Tulpo. Iba naman po si Mon Tulpo, yun ang nakakasama ko nung araw, way back 2006, 7, 8, 9. Yun. Nung ako po ay sports writer ng Evening Star. Yun po panghapon na dyaryo ng Philippine Star. Again, hintayin po natin, pero tingin ko nga talaga walang maibibigay na clemency si Presidente Bongbong kay Mary Jane Velasco dahil ala naman siyang kasalanan ginawa. Hindi siya nahatulan sa Pilipinas. Baka pauwiin na yan. Sana nga po. Anyway, dyan magpapasko yung buong pamilya niya sa correctional sa Mandaluyong. Dahil nandun kayo si Mary Jane Velasco at maluwag. Palagay ko maluwag. Dahil parang pinadeport. Yung mga dinideport po sa Pilipinas, kung wala namang kaso sa Pilipinas, pinapauwi ka agad Well, ito po inyong kaibigan at kababayang Mondatol. Taga-Nueva Ecija po. At pag-uusapan din natin, siguro after Christmas, matinding bakbakan ng mga politiko, mag-i-eleksyon. Yung 2 bayan po sa amin, sa Leonardo at sa Kaanggapan, yung mga politiko dyan, nagsisiraan ng todo. Usap patayan dyan. Naku, wag naman ganon. Mga kababayan ko kayo. Babatiin ko lang yung pamangking ko. Si Eboy Esquivel na tumatakbo daw na mayor Sa hain, kapalit ng aking insan si Tony Esquivel na naging mayor ng 2 terms o 3 terms sa Hain, Nueva Ecija. At handon din po, babatiin ko na rin si Ditching Baby Datole at si Bayaw, Vic. At syempre, ang sister Flora ko, at si Guy, at si sister Mila, and Bayaw Martin Tucker sa England. Magandang umaga po sa inyong lahat.